Lumipas ang maraming buwan. Si Lia ay naging tagapag-alaga ng bulkan. Hindi siya natutong makipaglaban. Natuto siyang makinig sa hangin, sa lupa, sa init na nagmumula sa ilalim. Tuwing kabilugan ng buwan, dinadala ng mga tao ang kanilang alay sa paanan ng bundok. Hindi na tao ang inihahandog, bulaklak, bigas at mga awit. Ang bulkan ay tahimik na tumatanggap. Gabi-gabi, umuupo si Lia sa bunganga ng bulkan. Hindi siya natatakot sa init. Sa katahimikan, naririnig niya ang boses ng mga nawala. Laging may kulang. Isang gabi, habang siya'y nakatingin sa kailaliman, may kumislap sa ilalim ng magma. Isang gintong liwanag. Hindi ito apoy, hindi ito init. Ito ay tila isang mata na kumukurap. Mula sa liwanag ay unti-unting bumangon ang isang anino. Hindi ito halimaw. Ito ay anyo ng tao, payat, walang mukha, ngunit pamilyar. Alam ni Lia kung sino iyon. Walang tinig na narinig si Lia. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang mensahe. Hindi ako nawala, dito ako. Sa bawat liwanag na sumisilay sa iyong araw. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling lumitaw ang anino. Ngunit sa tuwing sisikat ang araw, ang unang sinag ay tumatama sa tuktok ng bulkan at ito ay kumikinang. Sabi ng mga tao, nariyan pa rin siya. Lumipas ang mga taon. Ang kwento ay ipinasa sa mga anak, sa mga apo. Sinasabi nila, ang liwanag sa tuktok ay ang alaala ng isang mandirigma. Huwag itong kalimutan. Isang hapon, umakyat si Lia sa bundok sa huling pagkakataon. Hindi na siya bata. Ngunit ang kanyang mga paa ay matibay pa rin. Umupo siya sa gilid ng bunganga, katabi ng liwanag. Hindi na siya bumaba. Sabi ng mga tao, si Lia ay naging bahagi ng liwanag. Dalawang alaala ang nagkita sa tuktok ng bundok. Ang apoy ay hindi na muling sumabog. Ang bawat bundok ay may alamat. Ang bawat alamat ay may salamat sa panonood. I-follow para sa iba pang alamat.